Tapos yun, didiretso ako sa... Hello, good morning, good evening. Magandang gabi po. Ito, magandang balita sa mga DDS. Iiyak naman mga DDH. Ano yung DDH? Duterte haters. Diehard Duterte haters. O sa DDS naman, diehard Duterte supporters. Alam ba kung bakit? Nako, napakaganda ng argumento ni Kaufman. Genius. Mananalo na ito sa usaping jurisdiction at mapipilitan ang appeals chamber judges na i-dismiss ang kaso ni Duterte. Kaya, forever na naiiyak si Bongbong Marcos. Bakit? Kasi pag si Sara na presidente, ikukulong kayo lahat sa pagkidnap kay Duterte. Ang parusa, reklusyon perpetua. Yan ang pinakaproblema. Kasama dyan si Nicolas Torre, si General Police Marvel, tapos si Defense Chief na si Gibo Teodoro, yung dating DILG Chief na si Eduardo Anyo, si Bongbong Marcos, saka si Marcos Lacanilaw. Yan, makukulong kayo lahat. Nako, matindi talaga. So, paano ngayon yan? Magpalakpak na kayo mga taga-DDS kasi halos 100% na ako magsasabi na mananalo si Duterte dito. Ngayon, palabas natin ang decision. Pero bago ko palabas ang decision, babasahin natin, ibibigay ko ng konteksto bakit mananalo. Tatagalogin natin para maintindihan ng mga kontra. Alam mo kasi maraming mga DDH na mga hindi rin marunong mag-intindi. Tinatawag nila mga DDS na mga bubutante, dutae, pero sila hindi na tinitingnan sarili nila. Hindi na siguro narinig ko makanta si Rico Puno, no? Sabi ni Rico Puno, bago mo linisin ang dungis ng yung kapwa, hugasan ang putik sa iyong mukha. So, ganun po. Ito, hindi nga po ako nagyayabang dito. Nagsasabi lamang po ako ng katotohanan, ha? Ganun lamang po ang aking masasabi. Ngayon, ganito po ang konteksto ng huling-huling argumento. Natanda niyo po, umpisa natin, nagsampa ng ang kanila kasi sa ICC, ang tawag sa ginagawa sa Pilipinas ng mga abogado, motion to dismiss. Sa kanila, request to dismiss. Ang motion pinalitan ng request. Request to dismiss on the ground that the International Criminal Court has no more jurisdiction over the Philippine situation. And in that so, then all the citizens thereby are also exempt from whatever liability you can think of. Pagsabi nga nila, di ba? Walang forever. Diyos lang ang forever. Kaya ang jurisdiction, hindi rin forever. Nauwi sa ganito po yun, no? Nag-request pala yung si Attorney Kaufman saka si Attorney Dov Jacobs ng mga abogado ni Duterte. Sa totoo lang ito, prangka-prangka na kwento. Nahinaan ako sa argumento ni Attorney Kaufman saka ni Dov Jacobs. Walang power. Ayoko magyabang, pero kung ako sumulat nun, sobrang power nun. Anyway, tuwang-tuwa na rin ako kasi yung huling sinabit ni Dov Jacobs at saka ni Attorney Kaufman, matindi, magaling. Nakuha nilang gusto ko sabihin. Siguro nakinig sila sa live ko. Okay? Ang unang argumento ko dyan, bago ko butin sa argumento, umpisa muna natin sa paano nag-umpisa. Nag-request si Attorney Kaufman at si Attorney Dov Jacobs, pareho silang mga Israeli, mga Jewish bloods, na i-dismiss ang kaso ni Duterte. Ang rason, dahil hindi na member ng ICC o ng Rome Statute ang Pilipinas sa araw nang naghingi sila ng authority to investigate. Humingi sila ng authority to investigate itong Office of the Prosecutor noong May 24, 2021.
Yan lang kayo bilib sa akin, memorize ko pa pati petsa eh. Oh. Pagkatapos, inaprobahan naman ito ng mga unthinking class of judges na 5 sila na sila po ay nasa appeal chamber. Inaprobahan. Hindi, tatlong judges sa pre-trial court chamber judges. Inaprobahan nila noong September 15, 2021. They were not thinking that the case will just drag on up to the longest time if they will not arrest the problem right in the bud. So all problems must be nipped right in the start of the game. Kasi bakit pa tayo magbabasketball kung hindi naman pala pwede ilaro? Wala ng jurisdiction. Diba? Ganun lang simple. Why waste our energy? Why waste our time and machinery of the ICC when at the end of the day, all actions are just booted by the lack of jurisdiction? So, ang katwiran nila ng Attorney Kaufman, sapagkat nung araw na nagsampa kayo ng request for investigation noong May 24 ay hindi na po member ang Pilipinas ng ICC. Ano naman ang katwiran nila ni Attorney Kaufman sa pag-argumento ng ganun? Sinabi po ron sa Section 12, Paragraph 2 ng Rome Statute in relation to Section 13, Article 13, Paragraph C. So ulitin ko lang baka nagkamali ako ng pagbigkas. Article 12, Paragraph 2 at saka Article 13, Paragraph C ng Rome Statute na nagsasabi, pag kinumbine mo sila, kailangan kasapi ng ICC at ng Rome Statute ang bansa na kung saan ang akusado ay citizen, kailangan sakop pa ito ng ICC bago makapagbigay ng authority to investigate. Alam ba yung authority to investigate, parang ano lang yan pareho lang sa piskalya sa Pilipinas. Parang piskalya sa Cavite. Hindi ba kapag sampa ng kaso ng piskalya kung wala pang binigay na preliminary examination mga pulis? Ang pulis hindi rin pwede mo sampa ng kaso. So ang ginagawa po nila doon, nagmamatter lang yung preliminary examination na ginawa nila nung member pa ang Pilipinas ng ICC. It was done exactly on February 8, 2018. However, on March 16, 2018, Duterte filed a notice of withdrawal from the ICC before the Office of the Secretary General of the United Nations. From there on, it was counted by the ICC itself as effective in 1 year. So that the last day by which the Philippines became a member of the Rome Statute was or occurred on March 16, 2019. So 1 year from March 16, 2018 is March 16, 2019. And then on the next day, March 17, 2019, Philippines withdrawal from the Rome Statute became final. So, ibig sabihin, sa ganong argumento ay hindi pwede na magsampa ng request for authority to investigate itong ICC Office of the Prosecutor. At hindi niya pwedeng gamitin ang preliminary examination na basihan para humingi ng request, para mag-request ng authority to investigate. Sapagkat po, sa argumento ko makikita mo dito, ang preliminary examination po ay parang police ka lang na nag-imbestiga ng mga ebidensya kung may makuha pa ba kayo. Ang final na kinikilala ay yung pagsampa ng piskal sa court, pagsampa ng police sa piskal. Pero kung naghanap pala ng mga mga tinatawag na POIs, ano yung POIs? Persons of interest. Wala yan, hindi pa yan nag-exercise ng jurisdiction. Hindi pa nakasampa ng kaso.
Kaya nang kompleto ang ebidensya sa tingin ng pulis ay okay na, saka pa lang sila nagsampa sa piskalya. Magpapatawag kagad ng preliminary investigation sa Pilipinas. Kaya sa ICC naman, ang unang ginagawa nila ng prosecutor ay preliminary examination lamang. Sila lang yan, nagda-download din sila ng detalye mula sa website ng Human Rights Watch, Amnesty International, at saka mga video sites ng mga TV at news entities sa Pilipinas na kung saan nakukuha na, nakikinig sila, makinig sa mga sinasabi ni Duterte. Kill! 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 Patayin niyo sila lahat. Inutos yun sa pulis, ha? Kung kayo ipapatayin din, kumanlaban. Ibig sabihin, wala pong utos na pupatayin sila ng kahit sa anong basta-basta patayin. Wala. All killings must be having that reason of self-defense. And self-defense is universal. Self-defense is inherent right of every person. Anybody who attacks you, you have the right to repel the attack in order for you to live. Kaya, jokingly aside, yan din po ginamit ni Trump na rason kung bakit dinukot niya si Maduro. Kasi, padala ng padala, drug lord pa si Maduro. Padala na padala sa New York ng mga droga. So, in defense against drugs, that was the only way and the ultimate way. Wala na. If no other remedies are available under the ordinary courses of business, then that will give justification to anybody to do that. Ang tawag namin dyan sa international law, effects theory. Anong effects theory? Halimbawa, may boundary ng Pilipinas sa Malaysia. Nasa bangka ako sa masakay. Tapos, isang hakbang na ng bangka, Malaysia na. May kaaway ako sa Malaysia. Binaril ko, galing ako sa Pilipinas, ako nakatayo. Ang tanong, may jurisdiction bang Malaysia na mag-trial sa akin? Sagot, under the international law, yes, Malaysia can get me and hold me for trial, and perhaps if evidence is sufficient, then pronounce me guilty. Bakit? Nagbaril ako, galing ako sa Pilipinas, ang epekto nandun sa Malaysia. Yan ang tinatawag ni effects theory. Ngayon, si Maduro, galing na din sa presidential palace sa Venezuela, nagpadala ng mga droga. Ang epekto nandun sa New York. Yan ang justification ni Trump. Ang problema lang sa mga kalaban ni Trump, at lalo na itong mga makabayan dito sa Pilipinas, makabayan ko na sila. Hey, ano ba? Anong bang definition ng makabayan? Kung kayo ay sisigaw na na tama na, sobra na, maging komunista na. Hindi po yan. So, ang mangyari yan, kagaya dito sa atin, kailangan ipaglaban natin lahat ng bagay. Actually, you can imagine anything. So, hindi siya papasok ngayon sa tinatag na war on aggression kasi bawal po sa international law ang war on aggression. In fact, yung ICC ay nagpaparusa ng 4 na klaseng krimen. Number 1 krimen is genocide, yung pagpapatay sa mga lahi. Number 2, war crimes. Ang war crimes sa pag-away sa gitna ng NPA at saka Philippine military, kailangan per square ang labanan. Kapag nagsumuko ng NPA, hindi na siya pwedeng patayin ng sundalo natin. At kung may nasugatang NPA, kukup-kupin ng sundalo natin at dalhin sa ospital at ipagamot. Ganun po ang marangal na laban. Yan tinatawag na gentleman's fight and gentleman's agreement. Nakalagay po yan sa Geneva Convention. So, ang another crime na international law is aggression, yung umatake kasi ibang bansa. Yun ang ikakaso mo ba kay Trump? Hindi. Kasi si Trump naman, ang target niya, he was not waging war at the time.
Sabi pa ni Benji, he was only defending America. Yun. Homeland security is at the topmost consideration at that time. So another is crime against humanity. 4 lang yan. So ngayon, dahil ang argumento naman nito na ang ginagawa ng pre-trial chamber, binasura yung apila o request ng abogado ni Duterte na umalis na kayo, wala ng jurisdiction. O, sa mata naman ng pre-trial chamber, may jurisdiction pa. Hindi, may jurisdiction pa. Sabi nila. Siyempre, anong rason nila? Kasi ang krimen na pinag-uusapan natin ay mga nangyayari o nangyari pala, past tense tayo. Ay mga nangyari noong November 1 hanggang March 16, 2019. Yan ang katwiran ng pre-trial chamber. So, ibig sabihin, ang sinasabi, may jurisdiction. Bakit? Dahil kasapi pa ang Pilipinas sa panahon na yun. Therefore, their jurisdiction is what I will now call as jurisdiction over crimes. Iba yung jurisdiction over the person. Iba yung jurisdiction over the crime committed by the person. So ngayon, yan ang argumento. Tapos ang sabi naman ng pre-trial chamber, once jurisdiction over the crimes is acquired, that cannot be lost until the termination of the case. Yan ang mga argumento nila. So, magandang gabi. Ako, Doc Aki. So, ngayon ang nangyari, nag-apila ngayon sila ni Atty. Kaufman sa higher judge. Ang tawag dyan ay appeals chamber judges. At ang argumento, inulit ang argumento na sa ilalim ng Article 12, Paragraph 2 at Article 13, Paragraph C, ay wala na pong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Kaya dapat ibasura na ang kaso laban kay Duterte. Kasi inuutos po, klarong-klarong pagkautos sa Article 12 at Article 13 na pwede lamang bigyan ng authority to investigate ang prosecutor sa hinihingi nito kung ang tao na kanilang imbestigahan ay tao na kasapi o citizen ng isang bansa na kasapi pa ng Rome Statute nung panahon na kayo ay nag-request. Very clear naman, kailan nag-request? Ulitin ko lang petsa, May 24, 2021. Kailan natapos yung pagiging member natin? March 16, 2019. On March 17, 2019, hindi na tayo member. Kaya, no more. So ngayon, ganun ang argumento, inulit lang. Next, ang contentious argument doon ay yung preliminary examination daw ay naganap noong February 18, 2018. So, within the period, the member pa ng Pilipinas the member pa ng ICC Pilipinas. So, the question is, with that fact that there was this preliminary examination that was conducted before the Philippines exited finally from the ICC, yan ang tanong dyan. Ang sagot ng mga kalaban at sagot ng korte ng appeals chamber, ng pre-trial chamber ay, yes, meron pa dahil may nakalagay po sa Article 1 to 7 ng Rome Statute, Paragraph 2 na nagsasabi, the ICC still can exercise its jurisdiction if there is any matter that was under consideration by the court before the finality of the withdrawal takes effect. Ang finality ng withdrawal natin ay March 16, 2019. Ngayon, ang preliminary examination, tinutukoy nila na any matter ay February 18, 2018. So, sako pa. Yan doon ngayon nagpupukus ang tanong. Ngayon, ang positioning naman nila ni Atty. Kaufman, Your Honors, ang preliminary examination po ay para ka lang pulis na nag-imbestiga, nag-scan ka lang. At hindi ka pa nagsasampa ng kaso. So, pagkatapos niyan, ay
ah, ang kailangan pa nila humingi ng authority na bago maging authority na member pang Pilipinas ng ICC. Hindi sila humingi. Natapos na lang. Dapat nung pag-withdraw ni Duterte noong March 16, 2018, signal na yun, warning na sa kanila that you have to wrap up your job in 1 year. Otherwise, you lost the jurisdiction. Hindi nila ginawa. So, tingnan natin. Ano ba talaga ang dahilan dito? Anyway, mamaya ko na pag-usapan. Basta ganun ang nangyari. So, ang pag-usapan na lang ngayon dito, ang issue ay, yung preliminary examination ba ay sapat na dahilan para ipagpatuloy ang kapangyarihan ng ICC na maglitis at maghusga kay Duterte? Yan ang tanong. So, ngayon, sinagot naman niya ni Kaufman, hindi po pwede, hindi maging dahilan sapagkat ang preliminary examination ay gawa-gawa lamang yan ng Office of the Prosecutor without the imprimatur or consent of the pre-trial chamber. Ganon. So ngayon, nagsagutan. Simagot niya ng Prosecutor's Office. Mali yung, sabi ng Prosecutor's Office, mali yung pre-trial chamber sa pagsasabi na tama na dapat hindi na magkaroon ng authority to investigate kung hindi na member ang Pilipinas ng ICC sa araw ng hiningi ang tinatag na authority to investigate. Pero, ang sinabi lamang ng pre-trial chamber, pero may exception to the rule. Ang tawag na lex specialis. Ano yung exception to the rule? Sa ilalim ng Article 127, kung mayroon pa mga bagay na kinukonsidera ng korte na hindi pa final nung ang withdrawal ay pwede pa magamit. Yan daw exception to the rule. Yan din sinabi ng pre-trial chamber. Kaya lang, kinontra din naman nila Kaufman, hindi rin pwede po yan kasi nga, ulitin ko lang, ang preliminary examination ay gawa-gawa lamang yan ng Office of the Prosecutor at walang approval yan ng Office of the Pre-Trial Chamber Judge. So, yan pa rin ang argumento na binitbit nila ni Kaufman sa apila. Ang appeals judges ay binubuo ng 5 judges kontra sa pre-trial chamber na 3 lang. Anong merong espesyal na katangian itong 5 judges sa appeals chamber? Ang katangian niya ay andyan isa sa mga 4 na judge ay yung isa sa 2 judges noong July 2023 na nagdesisyon din sa appeals chamber na nagsabi na ang ICC ay wala ng jurisdiction sa Pilipinas. Kaya nga lamang 2 lang sila. At ang kontra nila ay 3. So natalo silang 2. Pero yung isa, sino ba yung 2? Si Perin de Brichambaut at saka si Gotcha Lordkey Panidsi. Si Perin de Brichambaut sa ngayong panahon ay nakaretire na. So may pumalit na sa kanya. Ang natira na lang na pabor kay Duterte ay si Gotcha Lordkey Panidsi. Pero ano nangyari? For the first time ever, yung appeals chamber, dapat magdesisyon na sila. Nagsampa na ng apila ang mga tao, mga abogado ng Duterte, sumagot na yung piskal at saka yung abogado ng biktima, sumagot na sila. What did the appeals chamber do? The judges of the appeals chamber ordered the prosecutor and the Office of the Counsel for Public Victims. Sagutin nyo itong tanong. Ano ang relasyon ng Article 12, Paragraph 2 at Article 13, Paragraph C kumpara sa Article 1 to 7, Paragraph 2 ng Rome Statute? Grabe. Sinyalis na po yun na nag-isip ng malalim ang appeals chamber. Kaya nangyari, sumagot ang ang prosecutor at saka Office of the Counsel for Public Victims o Public Counsel for Victims. Ang kanilang sagot ay inulit lamang nila kung ano ang kanilang argumento laban sa apila ng mga abogado ni Duterte. Ano na ngayon nangyari?
Eh di ba, sinapit nila noong June 16. Inutos ng appeal chamber na January 16. January 23 naman, kanina, inutusan naman ang mga abogado ni Duterte na sumagot ng kanilang sagot sa mga sasabihin ng prosecutor at ng mga abogado ng biktima. Anong sagot? Genius ang sagot sa ngayon. Bago ko ipakita sa inyo basahin, ibigay ko muna konteksto. Sabi nila, ang introduction, paikot-ikot na tayo sa argumento na kami nagsasabi na hindi na pwede ang preliminary examination gagamitin para magpatuloy ng jurisdiction at lilitisin at husgan si Digong Duterte. Yan ang posisyon namin. Ang posisyon naman ninyo ay patuloy pa rin kasi ang number one position na dahil ang krimen ay nangyari noong sa panahon na kasapi pa ang Pilipinas ng ICC ay hindi nawawala ang jurisdiction ng ICC. Yan ang argumento. Ito na ngayon ang genius na argument. Mabuti, siguro nakikinig si Kaufman sa akin. Importante ang authority ng court. Sabi ko, hindi ka pwede manghingi ng warrant of arrest laban kay Digong kung wala kang formal na ebidensya na magagamit. Diba? Kailangan official evidence. Ngayon, paano sila makakakuha ng official na evidence kung preliminary examination lamang? Hindi. Hindi pwede. Kaya kailangan official ang ebidensya. How that evidence to be made as official document? The only way, and there's no other way, but for the pre-trial chamber judges to authorize first the investigation so that all the documents or evidence that you can gather from the authorized investigation are official documents and can now be used to support your argument that warrant of arrest must be issued against Digong Duterte. Gets? Dahil hindi nyo pala pwede magagamit ang ebidensya na nakuha sa preliminary examination, that means to say, yung obligasyon ng Pilipinas sa any matter ay it depends on the kind of matter. Ano ba yung matter na nakapending bago mag-withdraw Pilipinas? Kung ang matter na yan ay patungkol sa jurisdiction, all right, pasok pa rin. Kailangan pa rin lilitisin si Digong. Pero kung ang any matter na yan ay preliminary examination na hindi man lang yan nagpe-pertain sa official documents, then there is no more obligation for the Philippines to be tied na maitatali ng International Criminal Court. Tapos, gumamit pa sila ng argumento, boss, sa Article 70 ng Vienna Convention on the Law of Treaties, sinasabi na ang lahat ng estado ay pwedeng umalis sa mga kasunduan international. Pero pag alis nila, may epekto. Kung may obligasyon na nagawa, ay todo pa rin nila kahit hindi sila sakop. Ang sagot naman dyan, kahit sa Article 127, sinabi, yes, it can happen if we are talking about trial of the case, the obligation must be jurisdictional. Ang preliminary examination ba, jurisdictional? Dahil hindi ka autorisado mag-gather ng evidence, it is not jurisdictional. The only way that it becomes jurisdictional is kung merong ibinigay na authority ang pre-trial chamber judges. Kaya yan ang genius argument ni Kaufman. At dinugtungan pa niya, at dahil preliminary examination lamang ang evidence mo, na hindi official documents, then you cannot use that in requesting for warrant of arrest against Digong Duterte. Ngayon, ang ginamit, paano magpa-request ng warrant of arrest laban kay Duterte? Isusumitin yung ebidensya. Pero, ang magagamit na ebidensya lamang
ay yung officially recognized evidence. Okay? O ito, babasahin natin. Napakagaling ng argumento. Tapos, ang isa pang argumento doon na napakagaling, genius din. Kung hahayaan natin na pwede pala mag-imbestiga, pwede pa rin lilitisin si Digong Duterte dahil may preliminary examination, dahil lamang sa iyon ay nangyari sa panahon na kasapi pa ang Pilipinas ng ICC. Nang ibig mo sabihin, pinayagan mo yung pagsampa ng May 24, 2021 na pwede pa rin? Does that mean to say na after 1,000 years, pwede pa rin kayo magsampa ng warrant of arrest? Patay ng tao, paano ma-arrest ng patay? Ganun ang counter-argument. Genius. If the law cannot be applied, no matter how strong it may be, then it is considered as null and void and is deemed to have never to have happened. Di ba? Oh. Ulitin ko na para maintindihan ninyo. Ang preliminary examination ay ginawa noong February 18, 2018. Member pa ang Pilipinas ng ICC. So ginagamit nitong mga prosecutor na dahilan itong preliminary examination para sabihin pwede pa nila lilitisin si Digong Duterte. Kahit na ang katotohanan, humingi sila ng authority noong May 24, 2021 na hindi na member ang Pilipinas. Yan ang katotohanan. So ngayon, pag umayon tayo sa argumento niyo, sabi na, hindi bali na late. Yung pagsampa na paghingi ng investigation authority, hindi bali na late. What is important is, nagawa ang preliminary examination sa panahon na kasapi pa ang Pilipinas ng ICC. Alright. Halimbawa, pagbigyan natin ng argumento na yan. Kasi kahit kailan hindi na tayo bound, unli. Unli, hanggang kailan mo, unli time? So, ibig sabihin, 1,000 years later, para ka lang kumakanta ng Babylon, 1,000 years later, pwede ka pa magsampa ng paaristo si Digong, ipatay na si Digong. Di ba? Ay, kaya ipakita ko na ngayon. Kaya pumalakpak na kayo, sigurado na ako na mananalo si Digong. Kayo mga DDS, pumalakpak na po kayo. Ito po yung argumento nila ni Kaufman. Yeah. Pahiya to sila mga kwan. Napansin mo ba lahat mga abogado na dumidiskarte dito yung mga makakaliwa na abogado? Bakit? Ako makampi sila ng makakanan na abogado, yung mga tauhan ni Bongbong Marcos. Bakit? Siyempre nagkadugtong-dugtong yung kanilang agenda nila. Kaya kailangan sila magtulungan. Ito po yung desisyon. Ang apila, yung argumento, final argument nila ni Kaufman. Ang conclusion muna. Conclusion lang. Number 25, justice can only be rendered in accordance with the applicable procedure. If it is not, its value will be questioned. Only by duly following the procedure set out in the court's legal text can the prosecutor and the court ensure the prompt, proper, and fair administration of justice. The interests of victims and justice are better served with a process that is procedurally unassailable. The defense endorses these sentiments wholeheartedly. Resort to the object and purpose of the Rome Statute and the pursuit of accountability cannot serve to displace the clear application of the Rome Statute. As set out in these submissions, such an argument is premised on an unfair and emotive argument calculated to tug at the heartstrings of the international community. Combating impunity is, of course, a noble objective, but it cannot be by the means whereby the court is made to feel obliged to compensate the victims at the expense of the suspect's right to legal propriety. As the trial chamber in Katanga case specifically ruled, the fight against impunity
cannot, under any circumstances, justify an interpretation of the Rome Statute that is not consistent with the literal reading of its text. The prosecution is accurately aware that it must shoulder the responsibility for a miscalculated and ultimately erroneous decision not to initiate an investigation within the 1 year designated period. It is for this reason that it is a fighting tooth and nail to maintain the viability of the Philippine situation. Yet, the tortuous textual interpretations of Article 12, Paragraph 2, proffered by the prosecution and the OPCV are simply inconsistent with the plain reading of the Rome Statute and do not convincingly overcome the fact that the court was not in a position to exercise jurisdiction in the situation of the Philippines after the state's effective withdrawal from the Rome Statute. So, yan ang conclusion niya. So, therefore, ang hindi ninyo, ang namimiss nitong prosecutor, bakit? Ano ba talaga ang pakay? Bakit nagbigay ng 1 taong palugit bago magiging final ang withdrawal? May iba bang purpose yan? May purpose yan po. Ano yan? Para bigyan na ng warning ang prosecutor, gawin nyo na trabaho nyo kasi may 1 year na lang kayo na hindi nyo naman ginawa. Diba? Ganun na kasimple. Therefore, pwede na kayo pumalakpak. Mananalo na tayo dito. Mapapahiya dito yung ano. Pangalawa, ang masasabi ko lang dito is yung mga ang isang anomalya na kita ko rito, Benji, pag pumatay ang tao, pwedeng patay na siya lang mag-isa, papatay. Wala siyang katulong. Matapang. Magalit sa dibdib. Pinatay yung isa. Ibig sabihin siya lang isa ang may kasalanan. Pero kung ang pagpatay, may kasama pa. Ibig sabihin, kutsabahan sa dalawa. May isa pa kasama, 3. Kutsabahan sila 3. Tapos, may nagbigay pa ng premium sa kanila. Utos, regalo. Bayaran namin yan pag napatay mo yan. Ibig sabihin, sitwasyon na mayroong mastermind at mayroong gunman. Maaring may kumontak pa sa gunman. At iyon ang gumitna sa gunman at saka sa mastermind. Ang mastermind ayaw makilala. Kasi para kung magkahulihan man, hindi siya maisusuka. Ihambing natin sa sitwasyon. Paano mo bigyan ng katarungan ang crime against drugs? Mga biktima. Di ba mas maganda? Walang ibang paraan. Hulihin mo yung pulis na pumatay at pasukahin mo sino nag-utos sa'yo. At kung nag-utos sa kanya ay si Duterte, pati si Duterte, ikulong natin. But the problem is, nung mag-apply sila ng warrant of arrest, paki-explain mo nga sa akin, ikaw, BJ, magaling ka, Amerikano ka eh. Paki-explain mo sa akin, bakit ganun ang desisyon ng prosecutor o piskal? Bakit ang mastermind lang pinapahuli? Paano mo papatunayan na siya mastermind kung hindi mo ipapapresenta na ebidensya ang mga killer, ang mga nag-utos sa killer? Sige nga! Where in the world you can find a situation like that, that it is a special kind of crime, that it is a special kind of prosecution, that you can prove that it was Duterte who ordered the killing, when in fact, you did not bring to the bar of justice those persons who actually killed the victims and those persons who actually ordered those policemen who killed. Wala tayo. Personal po ang pananagutan sa isang krimen. Kung si Pedro ang pumatay, hindi mo pwede ikulong si Juan. Maliban na lamang kung umamin din si Juan na binigyan niya ng pera si Pedro para patayin at mapapakitunayan na galit din si Juan sa biktima. In this case, sigurado ako ni isa sa namatay dyan, walang personal na kilala dyan si Duterte. Yan lamang po. Although naniniwala ako na may utos talaga, pero ang utos na yan
Understood na yan ng mga pulis, dahil pulis kayo, you are not allowed to perform an illegal order. And if you would kill, provided it must be the last remedy. Kagaya pagdukot kay Maduro, last remedy na ni Trump yun. Okay? Sa tingin ko naman na maintindihan nyo na puntos ko. Okay, maganda ano na lang. Ngayon, hindi ko na nabas-basahin kayo yung mga basher ko dito. Wala, yan ang katotohanan eh. Wala tayong magagawa. You can never compel me to side with Bongbong Marcos or Leni Robredo with these kinds of facts. So, katotohanan, pinag-usapan natin. Iyon ang totoong nangyari. Na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Okay? Argo, sana nga host, nagdilang Anghel ka. Hindi sigurado na ito, halos sure na ako dito. Bernard Magtibay, si Argo host, magdilang Anghel ka, although hindi ako Anghel, pero masasabi natin, I only based it on the law, kung ano sinasabi ng batas ng Rome Statute. Tapos, Bernard Magtibay, salamat sa napakagandang pagpaliwanag. Tapos si Anyari TV, gandang gabi, Sir Toto. Tapos si D. Milyango, Milyang pala, present ka Toto, watching you live from Toronto, Canada. Tapos si Ernesto Katigum, maayong gabi, Dr. Toto, watching from Baguio City. Grabing tugnawa diri. Ay, sobrang malamig 10.6 degrees. So, Joaquin, paano mananalo si Duterte na bayad yung ICC? O yan ang puntos ko kanina. Bakit nagtatanong ako? Bakit nagpalabas ng warrant of arrest si Duterte lang? Bakit mastermind? How can you prove he is the mastermind if you cannot prove the existence of the killers, the actual killers? Kailangan ipatunayan niyo pa kung paano namatay yung pinatay. Kung pinatay pala yun ng kutsilyo, makatarungan ba para sintensya si Duterte? Baril naman kahaya ginagamit. Ganun na po ang puntos dyan. Okay, Chodula Elades, maayong gabi, Doktor. Yolanda Hukum, Sir Toto, kailan kaya yan si Digong mauwi? Uwi. Yung idudugtong lang punto ko doon. Isa lang ang maisasagot ko na posibleng dahilan kung bakit nagpasa sila ng warrant of arrest laban kay Digong lang. Isa lang dahilan dyan. Wala pong sinumang mga abogado gagawa ng ganun. At kung nangyari man, may dahilan. Ibig sabihin, binigyan po ng pera nanggaling sa atin kay BBM at ginamit si Trillanes papunta ron. Sinabi ko dahil si Trillanes naman nakapunta ron. At bakit may pamasahe si Trillanes? Wala namang trabaho. Ang pamasahe papunta ron, may higit 100,000. Pabalik, 100,000 may higit. Saan niya kinuha yun? Of course, kay Lisa Aranita Marcos. Di ba? So, yun yung perang dala-dala niya. Sa tingin mo ba kung hindi bibigyan ng isang malita lang, 1 billion? Sa tingin mo ba kung pag binigyan nila ng isang malita yung piskal, kada judge, isang malita, 1 billion? Sa tingin mo ba hindi yun, hindi yun susunod sa gusto niya mangyari? At sa tingin mo ba, may connection ba laban kay Duterte? Itong ginagawa ni Bongbong na pagtanggap ng 2 billion sa isang kada buwan mula September 2022? Siyempre, yung iba ba ibubulsa. Yung iba gagamitin pangsampa sa kaso laban kay Digong. Kasi hinuli si Digong March 11, 2025. I was of the thought na ginawa nila kasi iniisip na kapag mahuli si Digong, manalo na ang kandidato ng alyansa. Siyempre, mapapahiya si Duterte, huli. Ang problema, baliktad ang nangyari. Lalong nagagalit ang mga botante na taga Mindanao, taga Visayas. Taob na nga sana si Amy, saka si Villar, number 16, number 17. Pero dahil tinulungan sila ni Sara, isang salita lang ni Sara, nanalo si Amy at saka si Villar. Yan ang epekto ng paghuhuli niyo kay Digong.
Si Toby Chanco pa nagsabi. Nung hindi pa nahuli si Digong, ang suporta ng mga alyansa na kandidato ay mga 5 lang mananalo. Ngayon, nung ano na, wala, wala lang nanalo. Ang nanalo si Bam at saka si Kiko, sa Luzon lang naman sila na koridor nanalo eh. Wala, 0 sa Mindanao. Kita mo yung power of votes sa Mindanao. Kaya kayo na anti-Digong, ay dapat yung kilalanin ang katotohanan na pagdating sa sunod na election sa 2028, mas marami ang bilang ng botante pag pinagsama mong Mindanao tsaka Visayas kumpara sa Luzon lang. Kaya huwag kayo mag-discriminate. Tawagin mo Didilis, tawagin mo Dutae, tawagin mo bubutante. Bakit kayo matalino ba kayo? Tingnan nyo ang inyong mga probinsya dyan sa Luzon. Sino bang mga nanalo? Di ba yung nagbibigay din ng pera sa inyo? Kaya pare-pareho lamang tayong guilty dito. Huwag na tayo maglukuhan. Pero ang hinahanap lamang natin ay kung ano ang katarungan, yun ang susundin natin na aayon sa batas. Hindi po dapat yun katarungan na naayon sa gusto ng mga tao kung sino man tao nag-ari-ari ang uri. Dapat ibalik natin yung tinatag na old glory na sinasabi. It must be a government of laws and not of men. Ganun lamang po. Magandang gabi po. Si Jungle Fighter. Tapos si Brilla Hinos. Si Rolando Hoxon, nabasa ko na pala ito, no? Tapos si Septan Nis Ricaprente. Hi, Idol. Tapos si Amel Matalib. Okay. Insala. Amel. At sa MSU Marami, graduate. Raha Sulaiman Hall. Ako naman sa katabi niya. Sa Super New Boys Dorm ako sa MSU Marami. Tapos si Liarinas. Good evening, Dr. Toto, watching from Davao City. Mayong gabi idihabay. So green, akala lang iba mahina si Kaufman ay nababayaran. Pero dahil naman dahil alam niya ang estilo at pamamaraan sa ICC, since naging ICC judge, hindi siya naging ICC judge, kundi matagal na siyang abogado sa ICC. Sana mananalo. Hindi, okay na yun. Genius na yung argumento niya. Okay na sa akin yun. Randolph Lamano, Doc K. Magandang gabi. Angel Dadula. Iba talaga ang mga tropa ni Topacio. Hindi po ako tropa ni Topacio. Pasensya ka na. Si Topacio, hinamon ako ni Topacio na suntukan sa loob ng RTC Pasay, Branch 115. Nagalit sa akin, napikon sa palitan namin ng argumento. Hinamon ako, sabi niya, Andre, suntukan lang, daanin na natin sa suntukan ng kasong ito. Kung sino man lang suntukan, siya panalo. Grabe. Munti ko lang sabihin sa kanya, hindi nga ako hinamon ni Duterte, ikaw pa. Altom, excavator, Torres. Hirap pasahin na. Tapos si Estolana Ogolisco. Tapos si Benjon Quintas. Magandang gabi. Raimundo Ribucas. Tapos si Helen Baguio. Benjon Quintos. Sana makabalik na si tatay. Regent Ford. Tapos si Virgie Piquero. Matanda natin, senior citizen na tayo. At tapos si Thomas Isplana. Magandang gabi, Attorney Toto. At tapos si Ontor Hage. Hindi ko mabasa. So si Galaxy, Maya Pabingi, mga kabalin. Naimbang gabi, mga kabsat ko ng mga Ilocano. Nelson Laher. Good evening. Tapos Argo, grabe host, ang ganda ng argument ni Kaufman. So Argo, dapat preliminary investigation ginawa nila before withdrawal. Tama po, dapat. So Nelson Laher, nanawagan ako sa kapwa ko ng mga DDS na suportahan natin si Dr. Toto dahil nga katotohanan siya sa panig ng
batas. Maraming salamat po. Si Margons Gonzales, shout out, attorney. Shout out din, Margons. Asan ka na? Ngayon lang kita nakita ulit. Shine Xiong. Hi, Dr. To. God is good. The truth will prevail. Tapos, Natay, sino pa? Bergie Piquero. Wasup ka bakal. Ano ba? Hello, kadutae. Ikaw talaga mahilig ka magtawag kadutae. Marcial Celerio, nanalo na talaga. Yan, si Duterte. Shirley De Jesus, sana nga po. Argos, appeal to emotion na ang ginagawa ng iba. Oh. Ako halos sigurado na ako panalo na ito. Kaya wala na akong duda dito. With my knowledge in law and with my experience in how to deal with judges, ay halos sure na po ako. Tapos, Risa Remonde, always watching from sa Calapan, Oriental Mindoro. Tapos Natoy, Remundo, sino pa? Si Jaime Bind. And si Raulo ito na kalbo. Ay ganito lang, lagi mo naman ko tinatawag na kalbo, iba na kita dito. Ayan, di ka na makakomment. Timista Clis, dog na dok. Okay. Anda ka ba sa Canada ngayon? Tapos si Larnie Cantalas. Ayaw na sa mga magnanakaw. Si Rachel Gustilo. Tapos Ferdinand Nelmida. Tapos Kibinain. Tapos Raimundo. Marcial Celerio. Very well explained. Tapos Ryan Rodriguez. Ronel. Bingolon. Paras. Sablayan. Sabayan. Tapos Well Mind. Tapos mabuhay ang bagong Pilipino. Si Argo. Salamat po sa palipad mo. So sino pa? Si Roldan Rodriguez. Ano balita ka bantag? Wala, hindi pa siya nahuli. Casey Tulod, maliwanag sa isipan namin, sir, ang mga paliwanag mo. Salamat. Brian Rodriguez, good evening. Sino pa? Si Argo, si Galaxy, sino pa? Si M. Morales, Romel Bingson, si Jerome, si Martin Baguio, tapos Eljan, si Sanay Saludis, si Ivan Abanatur, sino pa? Okay. Diyan na, maraming salamat po.